Tiwala naman ang Department of Energy na kaagad na maayos ang ilang planta sa Visayas matapos itong mag-emergency shutdown. Samantala ayon sa ahensya, balik normal na ang supply ng kuryente sa Luzon pero dapat pa rin anilang magtipid sa pagkonsumo. Balita mo kami, Elena Luna. Balik na sa normal ang supply ng kuryente sa Luzon. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Jericho Petilla matapos makaranas ng brownout noong Biyernes ang ilang mga lugar sa Metro Manila at Bulacan. Aside from the fact na bumalik na si Sual, we should have a thin reserve pa rin. However, every start of the week, si Kalayaan, malaki ang tubig na na-impact niya. So he can actually give out more than what it gave out last Friday. Last Friday kasi nasa 350 na lang siya. It should give us an extra 300 megawatts, which should bring our reserve to normal level. Thinly. Tiniyak din ng kalihim na walang magiging problema sa supply ng kuryente ang Visayas kahit pa bagsak ang tatlong mga planta doon na sa Huwebes o Biyernes pa maaayos. I don't think we'll have any brownout today. Why not? Because if they need more power, probably even beyond ILP, then the Luzon can give 100 megawatts. Sa press briefing din ni Secretary Petilla, ipinaalala niya na sa mga araw sa linggong ito, papataka ang peak demand sa kuryente ngayong taon. Nakapaloob sa linggong ito ang May 21 at 22, Miyerkules at Huwebes, na tinatayang pinakamaiinit na mga araw ngayong taon. Sa mga petsang ito rin, papatak ang gaganaping World Economic Forum East Asia Summit na magsisimula sa May 21 hanggang 23 kung kailan magsisidatingan sa bansa ang mga dayuhang bisita. The hottest day, is on the 21st and the 22nd. Okay, and that is when WEF will be held. Then that is when it will be held, and we simply manage whatever resources we have during those days. We still manage it the best way we can, even without WEF. In other words, ang concern namin hindi WEF, hindi lang WEF, kundi talagang ang consumers as a whole. Nananawagan rin si Secretary Petilla sa publiko na tumulong sa pagtitipid ng kuryente tulad na lamang ng paggamit ng aircon. Malaking tulong aniya kung ilalagay ang temperatura nito sa 25 degrees Celsius. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.